Welcome to Donmar TV News Channel. Mga kadodomon, how are you doing today? Papalapit ang eleksyon o halalan 2022 sa Pilipinas. Lahat gustong makaupo sa Malacanang at handa nang kunin ang korona ng kapangyarihan sa ating Pangulo. Dahil dito, nakakagulat na ang mga galawan ng mga iilan nating kaparian sa Katolikong simbahan. Napapatanong tuloy ang mga iilan sa ating mga kababayan kung bakit sila nang hihimasok sa mundo ng politika. Pati nga ako, mga kadodomon, nagtatanong na rin kung ano ang tunay na dahilan. Kung gusto nyong malaman ang mga kasagutan at lumawak ng husto ang inyong kamalayan, sabay-sabay nating buksan ang ating isipan at himay-himayin ang mga kaganapan na kontrobersiya. Napapaisip, bakit nga ba? February 22, 1986, kauna-unahang EDSA Power Revolution. Magulo, siksikan at mapanganib ang daan sa Epifanio de los Santos Avenue, Metro Manila. Paniniwala ng mga Pilipinong dumalo ay masama raw pamumuno ng Administrasyong Ferdinand Marcos. Dahil sa serye ng mga kaganapan, isa na dito ang kontrobersiyang pagkamatay ni Ninoy Aquino noong 1983, 3 years before EDSA Revolution. At sa nangyaring dayaan di umano sa snap election noong February 7, 1986. To make the long story short, mga kadodomon, nagwagi ang mga taong dumalo sa EDSA Revolution. Napabagsakin ang Administrasyong Marcos at ihalal si Cory Aquino bilang papalit sa bagong presidente sa suporta ng People Power at sa simbahang Katoliko sa impluwensya ni Archbishop Jaime Cardinal Sin. Nangyaring pumanig ang mga Katolikong simbahan sa mga Aquino o mga dilawan simula noong nananawagan ang Archbishop na suportahan ang mga sundalong nagre-rebelde sa Administrasyong Marcos dahil di umano sa diktadorya. So klarong-klaro, mga kadodomon, kaya pala na hanggang ngayon ay todo ang suporta ng mga Katolikong madre at kaparian sa kampo ni Leni Robredo o tinatawag ng mga iila nating mga kababayan na Pinklawan. Pink plus dilawan equals Pinklawan. Sa sobrang panghihimasok sa Katolikong simbahan ay maraming pumalag dito na halos walang respeto sa bahay ng ating Panginoon at kitang-kita sa loob ng simbahan nagrarally. Hindi naman lahat ng mga Katolikong simbahan ay pasaway. Meron din namang mga matitinong pari at madre. Pero matatandaan natin
na ang iba sa kanila ay nangingialam sa gobyerno. Kagaya na lang sa war on drugs ng Pangulong Duterte, na ang pakay ay nagsusumikap na magiging matiwasay ang pamumuhay ng mga Pilipino. Pero kinontra pa rin nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga nakaka-discourage na impormasyon at mensahe sa kanilang mga homilies sa loob ng simbahan. Kaya sa papalapit na eleksyon sa May 9, 2022, wala nang ibang susuportahan ang karamihan sa ating Katolikong simbahan, kundi ang mga pinklawan sa pangunguna ni Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Ayaw na ayaw nilang manalo itong tandem ni BBM o Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Dahil di raw nila makakalimutan ang nangyari noon sa EDSA, na wala naman talagang kinalaman at kasalanan itong si Bongbong Marcos. Galit rin sila kay Inday Sara Duterte dahil anak ito ni Presidente Duterte na siyang nagpapalibing ng late Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani na ama ni BBM. Halos dekada-dekada ring naghihintay ang pamilyang Marcos na mailibing ang mga labi ni Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya pala todo ang panghihimasok nila ngayon sa politiko. Mga kadodomon, anong masasabi nyo dito? Tama lang ba itong mga nagaganap na pangyayari sa ating mundo ng politiko at Katolikong simbahan? Magkomento lang kayo mga kadodomon at babasahin natin yan. This is Donmar TV, your Dodomon of the Day. Kiyos Kitty!